Mabuhay, maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. Ayan na, galing to sa Instagram ni Kim Chu. Gusto ko lang ipakita from that corner, from that venue, from that scenario, from that look. Of course, pinakita ni Kim Chu a few hours before the Kim Chu Closet Bazaar na nangyari nga kanina. January 28, of course, bonggang-bongga, nakakaloka, di ba? Of course, in-experience namin ni Ray Pumali talaga yan. Pumunta kami after the show kanina, Wednesday, sa Aiminin, may meeting lang kami saglit and then dumiretso kami dito. Eto sinasabi nga namin yung, parang kasi at this point, medyo nag-worry na kami kasi nga, siguro kung nag-start kami pumila mga 5, so mag-8 na o magsa-7 na, parang baka inisip namin cut off na. Kasi feeling ko dapat i-cut off talaga kasi wala na rin namang mabili. As early as that, kami nga, of course, sa totoo lang, isa sa mga reason kung bakit kami nagpunta dyan is dahil din sa, number one, nag-fulfill namin yung wish talaga ng mga Kim Paulandia from all over the world. Lalo na yung mga kaibigan namin from Canada, Hong Kong, Japan, at kung saan-saan pang panig ng mundo. Of course, pati yung mga fans dito, mga Kim Paulandia dito sa Pilipinas. So, ito yung pinag-uusapan namin ni Ray, posible kayang makapasok pa kami. Kasi nga, feeling namin, ang haba-haba kasi niyan di ba? Ang pila kasi, galing dito sa taas, tapos, ayan, paikot-ikot yan hanggang sa baba, hanggang doon. Naalala ko na yung lugar na yan, kasi, di ba, aside from dyan nga, yung restaurant, and yung business ni Ryan Bang, nag-press ko na rin kami dyan ng concert ng Street Boys. Yan, nag-press ko na kami dyan. Nag-attend ako dyan yung sa parang underground yung dating. Hindi ko lang talaga matandaan ko ano. Anyways, eto eksakto. Ganyan na yung nabutan namin. Nung finally, nagkaroon kami ng chance na pumasok. Pero unfortunately, as in, said na talaga. Wala na talagang mapili. Wala na akong mapiling mabili. Gusto yung kuman. Kaya lang, syempre, wala hindi na ako makahanap. Ready naman ako to buy. Of course, nakita nyo naman, nahubaran na lahat ng mga mannequin. At yung iba talaga, nakaupo na lang doon, waiting sa mga kasama nila. Alam nyo, yung iba nga dyan, from 9 a.m. daw sila nagpunta. Tapos nakapasok sila mga around 2 p.m. Dahil sa dami ng tao. At yung iba, gano'n naman, nag-start silang pumunta dyan ng 2 p.m. Pero 7 p.m. to 8 p.m. nandyan pa rin. So, gano'n katindi ang mga kaganapan. So, ayan na, inaano namin. Kami yung last sa pila na yan. Maaga-aga pa yan, maliwanag pa nga, sabi ko nga sa'yo. Nagpunta kami dyan ng maliwanag pa. And then, lumabas kami ng madilim na, syempre. Pero for fun, actually, first time ko ma-experience yung ganito Hindi ko naman to ginagawa. Hindi naman namin ginagawa to ni Ray. Ako especially sa mga event dati. Kasi, syempre, sa showbiz naman, we're always, kumbaga, invited kami sa maraming event, di ba? Kumbaga, parang special treatment lagi. So, walang pila-pila, diretso ka lang. So, kahit napakaraming tao, napakaganda ng accommodation, blah, blah, blah. But this time, inexperience namin kung ano ba talaga ang actual na nararamdaman ng Kim Paulandia. Not for anything else, Kasi parang, ang dami-dami nga naming naging kaibigan na mga fans ng Kim Pao, of course. Kaya naman nakakatuwa. So gusto naming malaman talaga kung ano ba talaga yung nafe-feel nila. Like halimbawa, di ba nag-attend kami ng premiere night, nag-attend kami ng block screening. Ako usually, ang ina-attendan ko lang naman talaga even before ay mga press conference lang talaga and then premiere night minsan. So, pero sa premiere night madalang din kasi medyo late na yon. Pag block screening, ayan, okay lang. Ngayon, ayun nga, yung black screening, in-experience ko, eto na, nung marami na akong kaibigan na Kim Pao fans. And anyways, isang bagay lang na makikita mo sa kanila ay ang dedication. Yung iba talaga sa kanila, wala silang pakialam kaya mapagod. Wala silang pakialam kaya tumayo sila ng mahabang oras. Actually, kung titignan mo, ang daming senior citizen din na nakita ko dun kanina. And, at willing sila na maghintay talaga. Alam mo, ang ano nga lang nila nakakatuwa, no? Kasi parang makakuha lang sila ng a little piece, like for example, a t-shirt, or maliit na bagay from Kim Chu's Closet Bazaar. Tapos kasi, pag bumili ka kasi, aside from yung
merong tatak, di ba usually yung tag price, may tag price na yun talaga, may ilalagay pa doon. Ang pinaka-tag price nga ay yung may pangalan talaga ni Kim Chu. Kaya naman talaga souvenir item talaga ang pang souvenir talaga ang gusto, especially mga talagang nasa abroad. Ang tawag nga yung kanina, alam mo sa totoo lang, ang dami palang pasabay. Yung nakikiusap na ibili sila ng ganito, isabay sila ng ganito. Napakarami kasi, ang dami kasi talagang tao, hindi ka mabibigyan ng chance, sorry. Pero walang lamangan na, talagang pila akong pila. Ako nga, kami ni Ray, in-enjoy lang talaga namin. At maswerte kami dahil may ng mga naging kaibigan nga kami dyan, marami kami nakakilala. Nakakatuwa, no? Yung ibang mga lola, may mga nakita ako, yung mga nanonood sa amin lagi sa aminin. Nakikita ko yung yung item na yung dala nila, sabi nila pambata. Sabi ko, kakasya ba sa yun, mami? Hindi, para daw sa mga apo nila or para sa mga anak nila. Yun talaga yun. Di can you imagine, di ba? At eto pa isang nakakaaliw na experience. So, may mga items doon na nagtatalo talaga kami nila kasi may mga panglalaki. Meron doon, of course, meron mga long sleeve, or parang jacket na bench na panglalaki. Obvious naman na panglalaki, di ba? So, pag-iisip namin, di ba nga, napag-usapan kanina, ay parang yung iba dyan, mga items, mga mga gamit na ni Paolo Avellino. So, parang ganun ang tuksuhan. Ako, ibinenta na rin ni Kim Chu ang mga gamit ni Paolo Avellino. Just, yun din yung naging usap-usapan doon. Kahit naman, di ba, kanina nga sa social media, yun ang pinag-uusapan. Tignan mo si Rayo, di ba? Yan ang nabili niya. So, wala, ganun talaga. Anyways, ang duda ko nga, lahat ng items for hanggang February 1, baka parang naubos na sa first day pa lang. Kasi syempre, yung iba kasi, of course, magtsatsagang bumalik pa uli. Babalik sila bukas hanggang Feb 1, talagang babalikan nila yan para at least makita nila or makuha nila yung mga bagay. Kaya lang nga, ang moral lesson, kailangan maaga sila. Maaga silang pupunta dyan. Hindi pwede yung parang baka sakali. Ang nakakabilib, di ba? Parang kagabi pa lang, or yun nga, nung isang gabi pa lang, may mga pumunta na. May mga nag-start ng pumila doon. Yung iba, as early ng madaling araw, di ba nga may mga nakakita pa kay Kim Chu, may mga swerteng nakita siya. And then of course, kanina nga usap-usapan, nasa Dreamscape kasi si Kim Chu, kaya inaabangan kasi nila. Sabi ko nga pag dumaan si Kim Chu rito, nakakaliw. Eto pa, nakakatuwa kasi alam mo naman si Ray may pagkakuri. Super budget din talaga siya. Super siya tawad. Siyempre, yung staff ni Kim Chu, siguro karamihan doon, kakilala rin kami, nakikita. Pero hindi kami humingi ng kung ano man na. Puro joke lang, halimbawa, yung presyong 1,000, papakiusapan ni Ray na baka pwedeng na lang to, ganito. Tinatawaran niya 100 pesos. As in, tumatawad siya kaya natatawa tuloy yung mga tao doon. Until si Miss Heidi, isa nga doon, alam natin yung super close kay, kay Kim Chu. Sabi niya, bigay nyo na, siya talaga yung bigay nyo na, mamaya i-issue pa tayo. Tawanan lang, yung gano'n. Kasi nga, siguro natutuwa rin silang makita na may mga reporter na nagpunta dyan. Sabi ko nga hindi, support ito talaga para, of course, kay Kim Chu, but of course, sa mga Kim Paulancia. Yun talaga yon. Number one talaga na naisip ko is, I want to, gusto ko experience. Kasi syempre, kung kung sabi nga nila, ba't hindi kayo humingi ng special pass? Walang ganun. At hindi na lang ako pupunta kung para sa ganun, syempre, di ba? Yun nga, basta kami ni Ray, sobrang happy na na-experience namin ito. Ang dami naming na-meet, dami namin nakilala. At yung iba ang yayaman talaga. Pero talagang pila kung pila. Pagtitignan mo naman na pa lang, tsaka yung mga pinipili talaga nila. Yung iba nga feeling ko parang hindi naman kasya sa kanila para bilhin nila, no? Pero buy pa rin. Tapos syempre, usap-usapan nila yung waistline ni Kim Chu na grabe pala, ganun pala ka-sexy, etc. Yun lang. So, one for the books, of course, ang experience namin ni Ray Pumaloy dito. Nakita nyo naman sa Facebook page, sa Facebook ni Ray Pumaloy, nagkikwento na siya doon ng mga karanasan. Kaya yung mga binidahan na, ako yung taga-pila, si Ray yung sa counter, si Ray yung taga-pili. Dahil wala na akong mapili Kaya yung mga taga-Hong Kong especially, yung mga nagpasabay kay Ray, nagpabili ng whatever, ayan
ramdam ko kung paano nila iingatan itong mga itong mga pinabili na ni Ray Pumalo ay na pinabili talaga para sa kanila. Yung pangalan pa lang, yung tag price pa lang na may pangalan ni Kim Chu, I'm sure itatago talaga nila yon. Yung iba talagang the dry clean nyo na lang para at least bongga. May iba rin talaga na nakita ko talaga sinuot talaga ni Kim Chu noon. But of course, sa tinagal naman ni Kim Chu sa showbiz, pero grabe yung mga shorts ni Kim Chu na yung mga shorts talaga ang liliit, nakakaloka, parang legs